Hi mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Mayo. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Tayo mismo ay nakakaalam at nagpapatotoo na ang Panginoon ay napakabuti sa ating buhay. Sa araw na ito ay ginugunitan din natin ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. Alalahanin natin ang ating mga kapatid na mga manggagawa sa kanilang kalagayan. Marami sa kanila ang naghihirap dahil sa mababang sahod. Marami sa kanila ang naghihirap dahil sa contractualization, at marami sa kanila ang naghihirap dahil sa walang kasiguruhan na estado ng kanilang mga trabaho. Alalahanin din natin sa ating mga panalangin araw-araw ang mga kapatid natin na nawalan ng trabaho, ang mga kapatid natin na biktima ng mga inhustisya, ang mga kapatid natin na biktima ng mga pag-aabuso dahil sa kanilang mga trabaho, ang hindi patas na pagbibigay ng sahod. Alalahanin natin ang mga kapatid natin na walang trabaho at patuloy na nagsisikap na magkaroon ng marangal na trabaho, ngunit dahil sa mga kakulangan ay hindi nila ito na ibigay at hindi nila ito nakamit. Ipagdasal natin sila. Lalong-lalo na rin ang mga kapatid natin na mga magsasaka. Na sa araw na ito ay, sa buwan na ito ay napakatindi ng epekto ng init. Walang tubig at tigang ang mga lupa, ang mga sakahan. Pagdasal natin sila. Hingin natin sa Panginoon ang pagbabasbas na sana wag sila mawalan ng pag-asa, bagkus bigyan sila ng lakas, upang sa gayon ay patuloy silang magsikap na magkaroon ng magandang trabaho. Ang sektor ng mga manggagawa ay may malaking ambag sa ating lipunan. Alalahanin natin sila. Mga kaibigan, sa araw na ito ipagdasal din natin na mabigyan ng sapat na tugon ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Sana umulan na upang sa gayon ay makapagsimula na naman silang magtanim. Ngayon, pakinggan natin ang mensahe na ipapaabot sa atin ng ating Ebanghelyo, ng ating pagbasa na ibibigay sa atin ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 8. Napakaganda ng isinasalarawan ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Sabi ni Jesus, I am the true vine, and my Father is the vine grower. Gaya ng sinabi ko, kung naalala ninyo, kung titingnan natin ng mabuti yung isang puno, ang lahat ng sistema ng isang puno, halimbawa ng kahoy, ng mangga, ay nakakasalalay doon sa kung paano ito inalagaan. Dinidiligan, binibigyan ng pampataba, inalagaan ito ng mabuti. Kung maganda yung pag-aalaga sa isang puno, maganda rin ang kanyang paglaki hanggang magkaroon ito ng magandang bunga. Ngunit kung ang sanga ay puputulin mo at hindi na ito maka-connect sa puno, ang sangang ito kahit napakaganda at kahit maraming mga bunga, ito ay kusang mamamatay. Kaya napakagandang pagnilayan natin ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, manatili kayo sa akin. Dahil ako
ang puno. Sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, solo Diyos basta. Ang Panginoon ay sapat na. Napakagandang mensahe ito. Lalong-lalo na kung mayroon tayong contentment sa buhay. Wala na tayong hinahanap pa na kaligayahan kundi ang Panginoon ang siyang makapagbigay nito. Alam natin na bilang tao marami rin tayong mga pangangailangan. Pero huwag nating kalimutan na ang Panginoon ay siyang pinakamahalaga sa lahat. Maangkin man natin ang lahat ng material na bagay sa mundong ito. Kung walang Panginoon sa ating buhay, hindi tayo makaranas ng kaligayahan. Magsikap tayo mga kapatid na manatili tayo kay Jesus na siyang puno. Manatili tayo sa Kanya. Hingin natin ang Kanyang panalangin, ang Kanyang pagbabasbas upang tayo ay manatiling malakas at tapat sa Kanyang mga hinahabilin sa atin at sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming manatili sa iyo sa likod ng aming mga kahinaan. Amen.